At nandito na naman tayo sa ating no contact update segment para sa araw na ito, July 8, 2026. So bago natin simulan na kunin ang real-time energies ng person mo, when we say real-time energies, energy niya ngayon at hindi energy kahapon and hindi rin bukas, ibig sabihin ngayong araw na itetchiwa. At syempre, welcome muna natin ang mga bagong viewers dyan. Hi and hello mga bagong viewers, my name is Yan, returning Istambayers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung di nyo pa alam, may patayong isa pang channel, link down below lang sa ating description box. So if interesado, click lang yan para makarating po kayo there. Everyday nag-upload din tayo ng collective readings for all signs doon. Pwede kayong tumambay din doon. So yes, sorry about that commercial mga babes. Ituloy na natin yung pinag-uusapan natin. So yun nga, no, ito, no, na ating kukunin na yung real-time energies niya. At syempre, pwede mo ring i-pick up yung mga mensahe na gusto mong i-claim at iwan naman ng iba kasi baka yun ay for other viewers naman. So let's go ahead and check these messages right in here. So Archangel Michael, maraming salamat. Guardian Angels, thank you so much. Ancestors of Collective, can we get real-time energies of this person here? Puwede niyong panoorin yung mga old na ating uploaded na mga video readings kasi sa energy readings or tarot readings 'no, yan ay, timeless. Ibig sabihin 'no, kahit na matagal na upload na isang video reading kung yun pa lang yung time na maririnig mo yung mga mensahe, ibig sabihin parang 'pag tinititigan mo 'no, yung isang video reading gusto mo siyang buksan, panoorin 'no, then definitely you are connecting with that video reading kasi baka yun ay mensahe for you. So, parang kung iniisip mo ay parang, "Ay naku, tagal na palang uploaded nito, mga ilang buwan na pala or naku, taon na pala ito. Ay naku, hindi na 'to bago," 'no? Hindi, mali 'yun. Kasi sa mga energy or tarot readings 'no, walang oras. Ibig sabihin 'pag nakita mo ang isang video reading kahit na isang dekada ko pa 'yang in-upload or kahit sa ibang channel kayo manood, ibig sabihin 'no, puwede mong panoorin at pakinggan iyon kasi 'yun ay parang time pa lang or right time para mapakinggan mo yung mga mensahe do'n, okey? Queen of Swords, Four of Cups energy. We also have here this Ten of Coins, Eight of Cups now, Ace of Wands, the High Priestess, bottom of the deck, energies nitong person na 'to, Nine of Wands, the Magician here, and the Five of Coins. Oh! So, kung sino man 'tong energy na 'to, na this person right in here na pinakatinutumbok na itong mensahe na 'to dito 'no, is kailan ka ba daw babalik? Yun. So, whatever the case may be, this person here, I'm getting two scenarios. Possible that with this Queen of Swords energy, ramdam niya ngayon yung energy mo, right? Okay? So, dahil ramdam niya ngayon ang energy mo, one, okay, this person right in here could be not doing anything since this is no contact or walang pag-reach out, no? Na kahit na ano, sa social media man yan, through internet or through text or phone call, walang kahit na anong paramdam. But this person here, no, is wishing na mag-initiate ka ng first move or magbigay ka ng kahit na konting sign na like or gusto mo pa rin connect or mag-reconnect sa kanya. Second scenario that I'm picking up right in here is meron na siyang ginawang movement but it's not grand. Ibig sabihin, possible na hindi ito as in obvious. Possible na nag-text lang siya ng hi or hello or even kamusta, mga ganong klase ng energy. So, whoever this energy is, maybe you're not yet replying, you're not yet responding. Yung iba kasi dito, no, ay merong energy ng blocking of communication. So, pwedeng literal na naka-block sa SIM card number, contact number, or social media accounts mo. Okay? So, puwedeng kunyari 'pag nag-chat siya sa'yo, imbes na mabasa mo, makita mo 'yun, mapupunta mo na ito sa message request folder, okay? Sa files ng gano'n, okay? So, kung sino man 'tong energy na 'to, nakikita natin dito that kahit alin man dun sa scenario na 'yun, ang tinutumbok nito ay ang tanong niya for today is, kailan ka ba daw babalik, 'yan. Kasi tingnan mo, unang-unang card dito, Queen of Swords. Ibig sabihin 'no, maaaring galit ka pa nung iniwan ka niya or maaaring may energy rin dito 'no, na puwedeng dahil nga sa iniwan ka na niya, baka tinanggal mo na rin siya sa buhay mo. Tinanggal mo na siya ng, tinanggalan, I mean mo na siya ng karapatan dito 'no, na bumalik sa buhay mo, okey? Kaya iniisip niya na maaaring tinatanggihan mo na
with this Four of Cups energy, ang anumang i-o-offer niyo sa'yo rito 'no, na love. And as you can see, apat na cups 'yan 'no. So, maaaring mag-try pa siya na mag-try rito 'no, na magparamdam sa'yo or, what's this, magpakita rito ng kanyang intensyon at ito ay nakikita kong nagkakaroon ng pagbabago pero hindi malaki yung pagbabago. Kunwari, una niyang ginawa 'no, nag-text lang siya ng, "Hi, hello," ganyan or "Kamusta?" Ang susunod niyang gagawin 'no, is possible na mas hahaba na yung mensahe na yun. Or puwedeng-puwede ka bang makausap sa ganitong araw, puwede ka bang 'yan, parang imbitasyon 'no. So, parang magle-level up ng konti lang mula sa previous niyang ginawa 'no, so gano'ng klase ng energy. But it doesn't mean na porket Four of Cups 'yan, eh, 4 na tries lang miss 'yan ta's tapos na, wala na ikalima, 'yan oh, hindi 'yun gano'n, okey? So, I'm seeing that with the Four of Cups energy, this person wants na hindi ma-miss ang opportunity na ito this time sa inyo. So, dahil nakikita niya rito na parang mas lalo kayong nagiging avoidant, mas lalo kayo rito umiiwas at mas lalo kayo ritong parang lumalayo sa kanya, mas lalo siya ritong magpupursige na ituloy-tuloy 'yan. Pero dahil nakikita ko siya bilang klase ng energy na hindi naman yung lazy type of energy, pero nakikita ko siya rito bilang someone na parang hindi lang niya alam paano i-express ang kanyang emotions and feelings sa actions. Gano'n ko siya mas nababasa. Pero nakikita ko dito that with the Ten of Coins, this person's kinda serious in, ah having this another opportunity here sa inyo. So, nakikita ko dito na para sa kanya, it doesn't matter kung how many times siyang mag-try rito, no, to win you back or how many times na magta-try siya rito, no, to make paramdam rito sa inyo. This person ay hindi rin natin mai-stop. Ibig sabihin, kahit yung mga friends niya 'pag sinabi itigil niya na 'yan 'no, hindi rin siya kayang patigilin ng kanyang mga friends rito, yun ang nakikita ko here. Ace of Wands is an energy here of new, passionate beginning. So, with the High Priestess energy right in here, now this person ay someone dito 'no, na nag-iintay, nag-aabang, tahimik rito in silence 'no, na waiting for you. But since nararamdaman niya yung energy mo because it's coming in pretty strong, ibig sabihin ang energy mo talaga ngayon 'no, para sa ating mga kumare diyan or kumpare 'no, LGBTQs na tayong gender dito. For a lot of you, ang makaka-resonate dito ay ang energy na bad trip pa rin kayo nung iniwan niya kayo kahit na ilang, panahon na 'yan, ilang buwan na 'yan, mga taon na 'yan, dekada na 'yan, mula nung iniwan niya kayo. Hanggang ngayon meron pa rin kayo ritong hindi naman siguro kimkim na sama ng loob, pero bad trip. Or in other words 'no, nabubwisit kayo 'pag naiisip ninyo na etong tao na 'to ay inabandon na kayo dati 'no, parang, "Who the heck is this person here?" 'Di ba? So, kung sino man siyang energy na ito 'no, I do see that you are seeing this person here as someone na parang, kahit nagpapakatotoo siya ngayon sa kanyang feelings 'no, iniisip ninyo na, "Ay naku, baka mamaya umalis na naman 'yan or baka trip-trip lang naman niya. 'Yan miss 'yan." 'Yan 'no. Pero you know, I'm saying right in here that this person here 'no, ay not twisting his or her, words, okay? Kasi yung meaning nito kahit na ikot-ikutin niya 'yan 'no, hindi ko nakikita rito na meron siyang ginagawa ritong kabalbalan. So, ibig sabihin, nagpapakatotoo siya rito 'no, with the Magician card energy, this person here ay nakikita natin dito na talagang napapagod siya na mag-isip 'no, ng something new in order dito na magkaroon rito 'no, ng mas magandang pagpaplano. Okay, pero dahil nakikita ko nga rito na isa siyang klase ng individual na nahihirapan i-express ang kanya ritong, damdamin, okay. I do see that this person here ay talagang nagkakaroon ng struggle sa kanya ritong actions, 'yan, okay. Kaya nakikita natin dito na kung sino man 'tong energy na 'to, na this person right in here 'no, ay medyo na anong tawag nito, alam mo yung parang nagkakaroon ng earthquake yung damdamin niya rito kasi nararamdaman niya rito na galit ka sa kanya. So, ibig sabihin dahil nga wala siya masyadong maisip dito ta's nafi-feel niya pa yung energy mo, yun yung parang mas lalo rito na parang nagpapababa ng kanyang kumpiyansa sa
self or sarili niya. So nakikita natin dito 'no, na pinapakiramdaman ka niya sa ngayon, sa mga ginagawa mo rito. So yung iba nakikita ko rito na may balita sila sa'yo, yung iba naman sila mismo yung nakakasagap ng balita. Kasi ewan ko, maaaring yung iba sa kanila rito ay puwedeng kapitbahay mo pa rin or nakatira malapit sa inyo or baka naman kasama mo siya sa trabaho, 'yan 'no. Kasi puwedeng nag-break lang naman kayo 'no, pero hindi naman ibig sabihin nun na kailangan niya mga babes 'no, na tanggalin rin siya ng kumpanya. So, whatever the case may be, puwedeng gano'n sa iba sa inyo. Kasi dito nakita ko na parang nasa malapit lang siya, nakakasagap ng balita about you or baka naman 'no, siya rito ay may source, 'yan. Puwedeng sabihin natin sa social media, baka naman na nakalusot siya bilang friend mo sa social media, 'di ba? O baka naman nakikisuyo sa friend 'no or kakilala na friends mo pa rin sa social media. Ayan, nakikita natin dito. But definitely, ang pinakatinutumbok talaga niya rito 'no, is gusto niya ritong malaman kailan ka ba babalik, ayan. 'Di ba parang minsan hindi niya ba itatanong kung gusto ko pang bumalik? Actually hindi yun, yun yung iniiwasan niyang tanong, iniiwasan niya yun kasi yun yung pinakamalaki niyang fear. Kaya instead of, telling that or asking that, ni-revise niya. Kailan ka ba babalik? Na para mas maging favorable sa kanya kasi medyo nagiging mahina siya ngayon, nalalamon siya ng energy mo, okey? So, you're eating up the whole energy of your person. That's why your person here needs something na magmo-motivate sa kanya or mag-i-inspire sa kanya. So, see, magkaiba yung tanong na yun kasi yung tanong na, "Gusto pa bang bumalik sa akin ni collective?" is parang eeny, meeny, miny, mo, parang wala ng chance dun. Pero kung itatanong niya rito 'no is kung kailan ka ba babalik, ibig sabihin ine-expect niyang babalik ka pa pero hindi niya alam kailan. 'Di ba? So, definitely magkaiba yung favor na ginagawa nun para sa kanya. So, mas pinipili niya na i-revise iyon at paniwalain yung sarili niya na babalik ka pa pero kailan. Yun, 'di ba? Talino 'to, eh. Brainy. So, kung sino man 'tong energy na 'to with this Ace of Wands and this Eight of Cups right in here. This person, I'm seeing na after ng kung saan man siyang galing na lupalop ng mundo, okay, sa mga ginawa niyang desisyon sa kanyang buhay. Okay, nakikita ko dito that this person right in here ay may mga transformations or changes no na talagang tinanggap niya sa kanyang self. May mga bagay na hindi siya tinanggap na hindi niya ina-accept as his or her reality now, kagaya ng inyo rito na separation. So, yun yung isa sa pinaka hindi niya rito tinanggap. That's why this person here, no, ay gusto niyang baguhin ang kanyang destiny with you. So, ibig sabihin, if tapos na kayong dalawa sa kanya, hindi kayo matatapos. This isn't a finished business. This is unfinished business with you. So, para sa kanya, you're not yet tapos na. Okay? Kahit na matagal nang nag-endo ang inyo rito, no, na relationship or connection or marriage, no, to some of you, just take only what resonates for this person, hindi mag-end ang inyo rito, no, na connection. Okay? Wala siyang binibigay na ganong choice sa life niya ngayon. So, ang iniisip niya for today, no, is kung kailan kayo babalik. Though hindi niya yan dito magawang matanong sa inyo, no, this person here ay translating this, no, into ano yung next niya ritong gagawin. Yun ang nakikita natin dito. Planning, some kind of action. And then, this person is trying to come up with unique plans, strategies para masagawa yun. Okay? So, it looks like hindi nagiging helpful ang Google sa kanya. Kasi mukhang nag-try siya online, pero mukhang walang masyadong nabibigay na magandang, um, what's this, magandang sagot, no, si Google for these plans na gusto niya ritong gawin. Pero tama siya, kasi kailangan talaga originality rito. Lalo na siya ang pinakanakakilala sa'yo. So, dapat niya ritong pigain yung kanya ritong mind 'no, ano nga ba yung mga puwedeng gawin na alam niya rito 'no, na puwedeng makapagbigay ng tulong sa kanya dito sa inyong specific situation. So, yung initials that I'm seeing right in here, we have T,
G, L, P, N, M, I, A. And last but not least, for capital letters, K. For small letters, we have S, D, H, C, A, I, and last but not the least, Y. So, ito yung mga nakuha natin mensahe right here for your no contact update para sa araw na ito, July 8, 2026. Again, I'm Yuriana, only for the girls and Yana, doon for the boys. Sarang, hey, love and light, Annyeong.